Magandang araw po, inamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita po niya, Biblia. So ngayon po, ang ating pong paksa ay tungkol po sa capital punishment. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa capital punishment o death penalty? So marami po ang gustong may balik ang death penalty bilang parusa sa krimen. Napipigilan ba talaga nito paggawa ng krimen? Ang importanteng layunin po para sa capital punishment ay parusahan ng kamatayan ang taong pumatay ng kapwa niya. Kung palalampasin po natin ang pagpatay sa kapwa sa ngalan ng habag o awa, ay hinahayaan po natin ang krimen na ito. Pinagbibigyan natin ng mga kriminal. Kung kukuhanin natin ang batas sa kamay natin, pinabaloktot natin ang hustisya sa magitan po ng paghihiganti. Tingnan po natin ang teksto sa banal na kasulatan ng pundasyon po ng capital punishment. So, punta po tayo sa Genesis siyam anim. Ito po sabi, ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos, nakawangis niya. So, kapag pumatay tayo, pinatay natin ang kamukha po natin na kawangis ng Diyos. Sinasagbo ng konsepto ng hustisya na kailangan mabawi ng isang tao ang nawala sa kanya bilang kabayaran. Naparusahan ang nagkasala sa bigat po ng ginawa po niyang pinsala sa atin. Kahit hindi mapigilan ng kahit hindi po mapigilan ng parusang kamatayan ang paggawa ng krimen, ito po ay moral na tungkulin dahil sinasatisfy nito ang hustisya. Ito pong sabi ng philosopher na si Immanuel Kant. So, isang nakatutuwang bagay, epektibo pong parusang kamatayan bilang deterrent o magpahinto sa tao na gumawa ng krimen. Ano po? Okay, so kung nabubuhay po tayo sa isang perpektong mundo na wala pong pandaraya, walang galit paghihindi sa kapwa, walang nagpapabayad para patayin ng inosente, maganda pong capital punishment. Pero ang katotohanan, hindi po perfecto ang mundo po natin. Pwede pong mapagbintangan ng taong masunurin sa batas o law-abiding citizen. Pwede makasuhan ang isang taong matuwid at nananahimik, ma-frame up dahil sa isang krimen na hindi niya ginagawa. So, pag ganito po, at meron po tayong capital punishment, ipapapatay po ng masamang tao, inosente, sa magitan ng parusang kamatayan. Kaya para maprotektahan ng walang kasalanan, mainam na po ang life sentence kung ako pong tatanungin, o mabilang ko ang isang tao ng habang buhay. Anyway, maraming mga grupo ng Kristiyano ang dumadalaw at ang ministeryo sa mga kapitan. Na po, kahit na mabulok sa bilangguan ng isang preso, kapag nakilala niya ang Panginoong Jesucristo, alam niya na lideresyo po siya sa langit. Pero may karapatan pong bawat pamahalaan na magpataw po ng capital punishment
at magpairal ng batas at kaayusan. Diba? So, isang halimbawa po nito, ang Panginoon po natin, nakaranas ng parusang kamatayan sa pamahalaan ng Roma. So, nasa isang bansa na po yun, no? Ang desisyon ng pagpabalik ng death penalty o sa justisya natin, diba? Sa ating justice system. Okay, so, timbangin nyo na lang po ang advantages at disadvantages ng capital punishment para sa mga tao. So, kung gusto nyo magpairal ng death penalty, magpataw ng capital punishment, nasa inyo po yun mga wes, ano po, yung mga legislators, ano po, mga mambabatas, nasa inyo po yun, ano po, may karapatan kayo kung yun ang gusto nyo pairalin. Okay, so, pero para sa akin, personal, doon na lang po ako sa life sentence, ano po, kung ang isang taong matuwid, pagay natin Panginoon na death penalty, ano po, parang hindi patas, ano po. Pero yung kanyang kamatayan na yun ay may saysay dahil ang parusa sa kasalanan po ay kamatayan. So, ang finulfill po ng Panginoong Jesucristo ay ang hustisya ng Diyos. Bagamat sa mundo na to, unfair yung kanyang naranasan, ano po? Pero ang na-fulfill po niya yung hustisya ng Panginoon sa langit, ano po, dahil hindi po tayo mapapatawad kung hindi po namatay si Kristo sa halip po na tayo. So, namatay po siya, alang-alang po sa atin. Okay. So, ngayon lang po kayo nakapanood ng ganitong mga programa, at gusto niya pong magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Ang may kailangan kong gawin po ay magsisi sa kasalanan. Ibig sabihin, talikuran po natin lahat ng kasalanan natin sa isip, salita at gawa. At lumapit po tayo sa Panginoon. At tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon nating buhay. So, inanyayahan ko po kayo na sumabay sa panalangin na ito ng pagsisisi at pagtanggap din sa Kristo. Lord God, maraming salamat Panginoon sa salita po ninyo na hindi na naman nagturo sa akin ng katotohanan. Lord, inamin ko po na ako po yung kasalanan at hindi ko po kaya hindi ka sa aking sarili. Pero kayo po yung namatay sa krus para sa akin, Panginoon. Pag hindi na ako maparusahan. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa ninyo. Kaya ako po'y humingi ng tawag, Panginoon, sa lahat ng makasalanan ko, Panginoon, na naging sanhi ng pagkamatay po ninyo sa krus. Patawarin niyo po ako, Diyos. Tinatalikuran ko na po lahat ng aking kasalanan. Panginoon Jesus, sinatanggap po kayo bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Kayo na po maghari, Panginoon, at masunod at magpatakbo na aking buhay, Panginoon, simula sa araw na ito. At ako po'y maglilingkod sa inyo, Panginoon. Mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon Diyos, hanggang sa huling niya. At pasbasin niyo po ako ng banal na Espiritu, Panginoon, upang maintindihan ko po ang salita at may sa pamuhay ko po sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ko na aking mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan ng aking kaluluwa at sa buhay na walang hanggan, Panginoon, na irinibigalo niyo po sa lahat po ng sumasampalataya sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Purihin po kayo, Panginoon, pasalamatan dahil po sa dakilang pag-ibig niyo sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kayo ba'y nanalangin yan? Magsaya kayo, matuwa kayo. Na sinabi ng Panginoon na siya po'y tapat at banal na magpapatawad kung papahayag natin ating makasalanan sa Kanya.
So para po, kung lumago po kayo, para lumago kayo sa pananampalataya, makipag-usap po kayo sa Diyos na galing sa puso. Hindi niyo po kailangan ng imahe ng rebulto, hindi niyo kailangan ng rosaryo, kundi kausapin niyo ang Panginoon nang galing sa puso ninyo at ang Diyos po ay buhay at sumasagot sa panalangin. At manalangin kayo sa pangalan ni Jesus. Sumunod, maghanap po kayo ng Bible po. Magbasa kayo simula ang Gospel of John para makilala niyo ang Panginoong Kristo. At sumunod, maghanap kayo ng church na kung saan po ang salita ng Diyos ang pinapangaral, walang nagdago ng bawas, wala Genesis at Revelation, hindi po doktrina ng tao, posisyon ng simbahan ang tinuturo doon po. At sumunod, maghanap po tayo ng church na kung saan ang pangalan ng Panginoong Kristo lamang tinataas. Hindi pangalan ng kung sino-sinong santo, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng founder o pangalan ng sekta, kundi sa Yesu Kristo lamang dahil sila makapagdala po sa atin sa presensya ng Diyos. At sumunod, maghanap tayo ng church na kung saan po ang Espiritu Santo ang kumikilos sa kalagitnaan. Tinutulungan po ang mga tao sa pagsamba at pinabagong buhay ng bata ng pagdaya. So, kung kayo ba napagpala natin yung programa ngayon, pwede po kayong mag-email sa akin, mag-text kayo, o kaya sulat kayo dyan sa baba ng comment, suggestion, feedback, ano po, at pagsabihin niyo po sa mga kakilala nyo, may sagutan doon sa mga katanungan po nila. Hindi po nila kailangang maghanap at manood ng mga programa dyan na kunyari sumasagot, pero pinapaikot lang ang mga tao. At dinadala lang mga tao sa panibagong sekta. Hindi po panibagong sekta ang kailangan natin kundi tamang relasyon sa Diyos Ama, sa magitan ng Yesu Kristo. At kung kayo naman po hinihipo ng Panginoon na tumulong sa ministry na ito, welcome po niyong tulong na panalangin at tulong pinansyal. So kung kanina po sumabay kayo sa panalangin natin, pagsabihin niyo rin sa mga kapitbahay, kakilala niyo, na Kristyano na kayo ngayon, napatawad na kayo ng Diyos, at papunta na kayo sa langit. So hanggang sa susunod pa na pagkikita po natin dito sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo nating mahal na Panginoon.